Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang liblib ngunit payapang baryo sa gilid ng malalawak na bukirin, may isang lugar na tinatawag na Sitio Maligaya. Tinawag itong Maligaya hindi dahil sa mga palamuti o magagarang bahay, kundi dahil sa katahimikan at kagaanang ibinibigay ng paligid. Ang araw dito ay tumataas ng banayad, parang ayaw manggulantang ng umaga. At ang hangin ay palaging may dalang amoy ng bagong ararong lupa, sariwang damo, at kalayaang hindi matutumbasan ng ingay ng syudad. Dito nakatira si Maria, isang dalagang 21 taong gulang, payak, mahinhin, at may pusong mas malambot kaysa sa sinabawang gulay ng kanyang lola Rosa tuwing hapon. Lumaki siya sa piling ng lolo't lola niya, sapagkat ang mga magulang niya ay nasa Maynila, naghahanap buhay. Bagamat malayo ang mga magulang, hindi kailanman naging malungkot ang buhay ni Maria sa bukid. Maraming ibon, maraming bituin, at higit sa lahat, maraming bulaklak na tila araw-araw ay nanliligaw sa kanya. Tuwing umaga, gigising si Maria bago pa sumikat ang araw. Bubuksan niya ang bintana, hihinga ng malalim, at hahayaang haguri ng malamig na hangin ng kanyang pisngi. Magandang umaga, mundo, mahina niyang sasabihin. At tila ba ang hangin ay tumutugon. Sinasayaw ang kanyang buhok at dinadala ang boses niya papalayo sa mga palayan. Simple ang gawain niya, mag-alaga ng ilang kambing at manok, tumulong sa pagtatanim, magdilig ng mga bulaklak sa maliit niyang hardin, at magwalis ng bakuran. Pero kahit ganoon kasimple, mahal na mahal niya ang buhay niya. Ang bawat araw ay parang panibagong pahina ng isang librong walang problema. Tanging mga ulap lamang sa langit ang dahan-dahang dumaraan. Isang madaling araw, nang nagsisimula pa lang magkulay ginto ang langit, nakarinig si Maria ng kakaibang tunog mula sa bukid. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, parang awit ng hangin, mahaba, malumanay, at tila humahaplos. Parang nananaginip ang paligid. Nakangiti siyang lumabas. Dala ang maliit na kubing na pamana ng lola niya. Isang maliit na instrumentong pangbukid na nagbibigay ng banayad na tunog. Nakatayo siya sa gilid ng palayan, at habang humuhuni ang hangin, tumutugon ang kubing niya. Parang nag-uusap ang dalawang bagay na gawa ng kalikasan. Sa bawat huni niya, sumasabay ang ihip. Sa bawat pahinga niya, dumadaos-dos ang hangin sa mga dahon ng palay. Hindi niya namalayang may nanonood pala sa kanya. Si Mario, isang binatang taga-kabilang sitio. Tahimik na batang lalaki ito nung sila'y bata pa. At kahit ngayong magkabinata at dalaga na sila, nanatili itong tahimik at malalim mag-isip. Anak siya ng magsasaka, at tuwing umaga, dala niya ang karito na puno ng damo para sa kanilang kalabaw.
Napangiti si Mario habang pinapanood si Maria. Hindi lamang dahil sa mga tunog na nililikha niya, kundi dahil sa kapayapaang dala nito. Ngunit sa halip na lumapit, tumalikod siya para hindi makaabahala. Hindi niya alam kung bakit, pero lagi niyang nararamdamang may kakaibang himig sa mga sandaling nakikita niya si Maria. Hindi himig ng pag-ibig na mabigat at masidhi, kundi lihim na paghanga ng kasingtingkan ng damuhang napapaindak sa ihip ng hangin. Nang hapong iyon, habang nagsasali ng tubig si Maria sa kawayan para pandilig, lumapit si Aling Rosa. "Apo," sabi nito, "napapansin kong mas madalas kang tumingin sa malayo nitong mga araw. May hinihintay ka ba?" Napatawa si Maria. "Wala po, La. Siguro po mas maganda lang talaga ang hangin ngayon." Ngunit alam ng lola niya, ang matatanda palaging may nakikita. "Ang hangin na po," wika ni Lola Rosa. "May daladalang sikreto yan. At minsan, dala rin ang mga sagot na hinahanap natin." Hindi man lubos maintindihan, tumango si Maria. Minsan nga, pakiramdam niya ay may gustong sabihin ng hangin. Minsan, parang inaalo siya. Minsan, parang nangaakit na tumingin sa mas malawak na mundo. Pero sa puso niya, masaya na siya rito. Walang masikip, walang maingay, walang komplikadong usapan, malayang hininga at payapa ang gabi. Kinabukasan, naganap ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang kumukuha siya ng mga isdang ginagabi sa batis, narinig niyang may tumawag, "Maria." Paglingon niya, nandoon si Mario. May dalang bagong ani na gulay. "Magandang umaga," sabi niyang halos kasabay ng unang sikat ng araw. "May sobra kaming gulay sa bahay. Baka gusto mo." Nagulat si Maria. Hindi dahil sa alok, kundi dahil ngayon lang niya narinig ng malinaw ang boses ni Mario. Malumanay, mababa, parang hinugasan ng agos ng ilog. "Salamat," tugon niya sabay ngiti. Kinuha niya ang gulay at nakaramdam ng pagdampi ng hangin sa kanyang kamay. Malamig, parang kinikilig. Si Mario naman, biglang namulang tainga. "Pasensya na kung istorbo. Naisip ko lang, baka magustuhan mo." Hindi po kayo istorbo," sagot ni Maria. Bahagyang napayuko. "Ang bait mo naman." At doon nagsimula ang mga araw na mas naging makulay ang hangin sa bukirin. Tuwing umaga, makikita sina Maria at Mario na tila mga ibong sanay sabayan ang ihip ng hangin at awit ng lupa. Kung minsan, sabay silang nagdidilig ng halaman. Kung minsan, sabay silang nag-aalaga ng mga hayop. May mga sandaling nag-uusap sila, mahinhin at walang pagmamadali. May mga sandaling nakaupo lang sila sa ilalim ng punong mangga, pinapanood ang mga ulap. Sa mga gabing may buwan, lumalabas si Maria na may dalang kubing. At minsan, sumasabay ang tugtog ng gitara ni Mario. Hindi nila kailangang magsalita ng tungkol sa pag-ibig.
Ang bawat hangin na dumadaan sa pagitan nila ay sapat ng wika. Sarap ng ganitong buhay, sabi ni Maria minsan habang nakatingala sa mga bituin. Oo, tugon ni Mario. Tahimik pero puno. Sa tingin mo, tanong ni Maria, hanggang kailan ganito? Hanggang may hangin, sagot ni Mario. Hanggang may bukirin. Hanggang may mga taong marunong kumalma at makinig. At ang sagot na yon ay parang unan sa puso ni Maria. Malambot at nakakapagbigay ng panatag na tulog sa gabi. Lumipas ang mga linggo, hindi sila nagmamadali. Hindi rin sila nagtatanong kung ano ba sila, magkaibigan ba o may iba nang namamagitan. Ang mahalaga, mayroon silang mga sandaling hindi kayang tumbasan ng kahit anong ginto. Hanggang isang araw, dumating ang sulat para kay Maria galing sa kanyang mga magulang. Inanyayahan siya sa Maynila. May magandang oportunidad daw para sa kanya roon. Malaking hakbang yon at tila humigpit ang dibdib niya. Masaya siya dahil iniisip ng mga magulang niya ang kinabukasan niya. Ngunit paano ang buhay na minamahal niya rito? Ang hangin na kumot ng mga araw niya, ang bukid na nagkukwento sa bawat ulap, at si Mario. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa labas, nakatingin sa buwan. Dumampi ang hangin sa kanyang mukha, parang inuulit ang mga salita ng kanyang lola, na minsan, dala ng hangin ang sagot. Maya-maya, dumating si Mario. Hindi pala niya napansin ang oras. Karaniwan niyang lakad ang pagsilip sa mga bituin bago umuwi. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Umiling si Maria. May ngiting malungkot. May sulat ako galing kay Mama at Papa. Gusto nila akong pumunta sa Maynila. Tahimik ang hangin. Tutuparin mo ba? Tanong ni Mario sa mahinahong tinig. Hindi ko alam, sagot niya. Ayaw kong iwan ang buhay dito. At dito, unang beses nagbago ang ekspresyon ni Mario. Hindi lungkot, hindi galit, kundi pag-unawa. Maria, sabi niya, ang bukirin ay laging nandito. Ang hangin, laging uuwi sa lupa. Kahit saan ka pumunta, dala mo itong katahimikan na binigay ng lugar na to. At kung sakaling bumalik ka, hindi kita makakalimutan. Tumulo ang luha ni Maria, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawang hatid ng tinig niya. Hindi sila nagyakap, hindi sila naghawakan, hindi kailangan. Sa pagitan nila, may humahaplos na malamig at banayad na hangin. At doon niya naramdaman ang sagot. Maaari siyang umalis dahil may tahanan siyang babalikan. Hindi mawawala ang bukid, hindi mawawala ang hangin. At higit sa lahat, may taong nandito, naghihintay ng hindi nanghihingi ng pangako. Kinabukasan, tumulong si Mario na ihanda ang mga gamit niya. Tahimik lang sila, pero hindi mabigat ang katahimikan. Pag-alis niya ng sityo, kumaway sila sa isa't isa. Sa dulo ng daan, huminto ang tricycle at huling beses siyang bumaling. Si Mario nakangiti at sa kanyang tabi
Sumasayaw ang mga dahon. Pinupuri ang pag-ibig na hindi binigkas pero tunay. Bago siya lumisan, mahina niyang bulong sa hangin. Babalik ako. At tinangay ng hangin ng pangako. Dinala sa palayan. Dumaan sa puno ng mangga. At marahang dumampi sa balikat ni Mario. Napangiti siya. Alam niyang narinig niya. At sa malawak na bukiran ng sitio Maligaya, nagpatuloy ang hangin. Laging payapa, laging may dalang kwento, at laging naghihintay sa pagbabalik ng isang pusong natutong mahalin ang katahimikan ng bukid. Matulog ka na, kaibigan. Sana magaan ang puso mo pagkatapos nito. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.